Mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong bisita. Ako po ang inyong gabay ngayong araw. Ako si Justin May, but you can call me Ate Just. And welcome to the land of Occidental Mindoro, the home of Tamaraws. Okay, at handa na po kayong tuklasin ng tatlong pinakamagandang kayamanan ng Occidental Mindoro? Mga 5 minuto lang po ito. Pero, tiyak na mapupukaw nito ang inyong pagnanais na puntahan talaga ang mga lugar na ito. At bago ang lahat, nais ko po sanang ipakilala sa inyo ang munting kaibigan ko pero maingay, ang aking whistle. So, sa unang sipol, kasabay nito ang pagtaas ko ng pulang flag. Ibig sabihin ay pupunta na tayo sa ating susunod na destinasyon. Malinaw po ba? May mga tanong? Okay. Kung wala na, tara! Okay, we are now arriving sa una natin bibisitahin ang isa sa pinakamalaking coral reefs sa buong mundo, ang Apo Reef Natural Park, na matatagpuan po ito sa lalawigan ng Occidental Mindoro, dito mismo. Alam niyo ba na humigit kumulang 25 km mula sa baybayin ng Sablayan? Sino pong may hint dito kung anong tawag ng Pilipinas dito sa lugar na to? Anyone? Okay, correct ka dyan, girl. Ito po ay tinatawag na underwater paradise ng Pilipinas. May sukat po itong humigit kumulang 34 km. Mas malaki pa po kaysa sa Great Barrier Reef ng Australia sa ilang aspeto. Dito ninyo makikita ang mahigit 500 uri ng korales at mahigit 300 uri ng isda. Kabilang na ang mga sea turtle, manta ray, at kahit ng mga dugong o sikaw na tinatawag na isa ring endangered species. Alam nyo rin ba na ang Apo Reef po ay dineklara rin UNESCO World Heritage Site noong 2016? Dahil sa kahalagahan nito sa kalikasan. Dito rin po kayo makakaranas ng hindi malilibutang snorkeling o diving. May mga mahilig po ba dito mag-snorkeling or diving? So, after po ng ating tatlong destination, pwede po kayong mag-snorkeling or diving. Pero syempre, tatapusin muna natin ang ating mga mahilig dito magmulat mata sa ilalim ng tubig. So, carry bells niya. Okay? So, take time po to take a pictures of our beautiful environment dito sa Apo Reef Natural Park. Okay guys, take pictures. Okay, we are now arriving at our second destination. Mula sa Apo Reef, kita nyo sa aking likuran. Matatagpuan po ito sa baybayin ng San Jose at tinatawag din ito, okay, any clue mga kaibigan? Okay, tinatawag din itong hidden gem ng Zambales Strait. Ang isla po ay sikat sa kanyang puting buhangin na inyong natatapakan at malagatas na tubig ng dagat. Dito ninyo maaaring mag-relax sa dalampasigan, mag-sunbath, o naman ay sumali sa mga aktibidad tulad ng kayaking. Mga may hilig dyan mag-kayaking, windsurfing, at ang pinakapaborito ng lahat, ang jet ski. Mayroon din po mga malalaking bato sa isla na perpekto para sa mga mahilig mag-picture. Hindi lang po maganda ang tanawin dito. Masasarap din po ang pagkain. So, siguradong matatakam kayo kapag nalaman ninyo ang mga binibentang pagkain dito sa isla. Maaari kayong kumain ng sariwang seafood tulad ng hipon, isda, at alimangon na inihahain ng mga lokal na restaurant dito sa isla. Ang mga taga-radyo ng Pandan Island ay napakabait at handang tumulong sa inyo sa anumang kailangan ninyo. Okay? So, okay mga kabisitas. I'll give you a time ulit to take a picture of our beautiful Pandan Island. Okay guys, take a picture. Okay mga kabisita, so maputol ko muna ang inyong mga taking pictures dahil pupunta na tayo sa ating last third destination.
Okay, we are now arriving at our last third destination. At para sa mga mahilig sa bundok at mga kalikasan dyan, hihinto tayo sa Mount Iglip Baco Natural Park, tahanan ng isang napakahalagang hayop sa Pilipinas. Tama raw. Ang tama raw po ay isang uri ng dwarf buffalo na matatagpuan lamang sa Mindoro. Wala na pong ibang lugar sa mundo na may ganitong hayop. Isa po itong endangered species at sa kasalukuyan ay kumulang 500 na lang po ang natitira sa kalikasan. Kaya naman po ay tinuturing itong pambansang hayop ng Mindoro. Ang Mount Iglip Baco po ay may taas na hanggang 2,364 metro at dito ninyo makikita ang magandang tanawin ng mga bukid, kagubatan at mga lawa. Maaari po kayong mag-mountain trekking dito. Ngunit, makakalungkot lang kasi kailangan muna po natin ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources or DENR para mapanatili ang kaligtasan ng mga tamaraw at ng kalikasan. So, ang parke din po ay tahanan ng iba pang hayop tulad ng wild boar, deer, at mahigit 200 uri ng ibon. Dito rin po matatagpuan ang mga katutubong mangyan na nakatira sa lugar ng maraming taon na. So, yung iba po na nakatira sa mga gubat-gubat na mangyan, hindi na po sila pinapaalis kasi at itinuturing na po nilang tahanan nyo. At share ko lang from my own experience in my sarili kong province, which is Oriental Mindoro. Katabi lang po nitong Occidental Mindoro. Meron din po sa aming mga mangyan, pero kwento ko lang, sila po ay every mga malapit na yung Kapaskuhan, bumababa sila sa mga bundok para manglimos, humihingi sila ng pamasko, pera, bigas, tubig, or anything to survive, para makasurvive sila. And sabi-sabi sa amin na parang, mas mayaman pa sa amin ang mangyan. Mas mayaman pa sa mga hindi katutubo yung mangyan kasi may mga mangyan sa amin na nakakapagpatayo ng sariling bakery, which is, ang pangalan is Mangyan's Bakery. Sobrang sarap ng pagkain. Ng kanilang mga breads na tinituro syempre, bacon. And may mga motor sila na yung mga Rusi type, basta yung mga mahahabang motor. So, parang patong-patong sila doon. Kapag puno na yung isang hilera ng upuan is, may nakapatong sa shoulder ng father or driver ng mangyan. Para lang magkasya silang buong pamilya and pinapayagan nyo ng mga LTO sa amin kasi nga syempre, katutubo. Yun lang. Share ko lang. Okay guys, at yun na po ang tatlong pambihirang atraksyon dito sa Occidental Mindoro. Ang Apo Reef na tahanan ng mga isda at korales, ang Pandan Island na perpekto para sa relaxation at ang Mount Iglip Baco na tahanan ng mahalagang tamaraw. Laging tandaan na kapag umisita tayo sa mga lugar na ito, dapat nating alagaan ang kalikasan. Huwag magtapon ng basura, huwag makasira ng korales o mga puno at igalang ang mga hayop at mga lokal na naninirahan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang biking tour na ito. Sana po ay magbalik kayo sa lugar ng Occidental Mindoro para mas makilala pa ang ating lugar. Maraming salamat po at maaari na po kayong taking pictures again para sa ating last destination. Thank you guys!